Good morning. Nandito po tayo ngayon sa isang uri ng tutorial tungkol po sa paggawa ng adenium bonsai. Kasi po nakikita natin sa YouTube na ang mga videos doon ay puro nasa Hindi o gawa ng mga Indiano. Ngayon po ay gagawa tayo ng simpleng pagtuturo tungkol po sa paggawa ng adenium bonsai. Ito po ay mura lamang dahil ang gamit lang po natin dito ay planggana. Ngayon po sisimulan po natin ang pagtuturo. Paano po natin ipapakita ang isang bonsai sa maikling panahon, sa mabilis. Tulad po ito ay 4 na buwan pa lamang. Ito po ay nagsimula sa buto hanggang lumaki. Ito po ay 1 buwan na. At ito pag 2 buwan. Pagdating sa 2 buwan, pwede na po natin siya ilagay sa isang makipot na lagayan para lumaki po ang ugat. So ito po nakikita natin maliit, pero mamaya po titingnan natin kung gaano kalaki ang na-restore niyang ugat. Simulan na po natin. Ang planggana po itong requirements natin, ito po ay nabili sa Divisoria lamang ng 12 pesos. Hindi po natin kailangan ng mahal na gamit para makasimula po tayo ng isang magandang bonsai. Ito po ang gagawin natin. Tanggalin po natin ang lupa at makikita nyo sa loob lamang ng 4 na buwan ay napakahusay na kaagad at napakalaki ng kanyang caudex. Ito po ay hugasan natin ng mainam nang matanggal ang mga dikit-dikit na lupa at puputulan po natin to ng ugat. Ngayon po na nakita natin na nahugasan ang ating pong specimen, nakita nyo po kung gaano kataba ang kanyang sanga sa loob lamang ng 4 na buwan. Gamit po natin ang makipot na lagayan na 12 pesos lamang ang halaga. Hindi po natin kailangan ang isang malalim na lagayan dahil ang mangyari po doon ay lalawak lamang ugat. Ang kailangan natin isang makipot, manipis para ang ugat po ay masisiksik at lalaki. Iwasan natin yung gumamit ng malaking container kaagad. Ngayon po, lalagay na natin ang lupa. Babalik natin dito ang lupang ating tinanggal. Ang lupa pong ito ay puno po ito ng tinatawag nating vermicast. Isa pong sikreto para mabilis ang paglago ng halaman. Ito po ay galing sa African Nightcrawler. Kami rin po ay may stock ng African Nightcrawler, pati ng vermicast. Yung po ay mabisang lupa o tinatawag nating miracle soil para mabilis po tayo makakagawa ng bonsai adenium. Ngayon po nilagay na natin ito at nakita po natin kung gaano ang masukal na ugat. Tayo po ay magbabawas po ng ugat. Kailangan po pati ang ugat ay atin pong pinupron. Ganun lang po siya kadali. Sisimulan na po natin siyang ipapatong. Yan, medyo po kailangan ay patumba para meron po siyang mas magandang direksyon ng paglago. Atin pong ikalat ang ugat ng anumang design yung gusto natin. At ayan lang po natin naka-expose ang ugat dahil iba po dyan ay matutuyo lamang. Balik natin ang lupa, tabunan natin ang mga ugat na naka-expose. Sikapin nating lutang ang magagandang ugat. At napansin nyo po, hanggang dito kanina ang lupa. Bumaba po tayo more or less ng 2 inches para lalo po ma-expose ang sanga. Dahil gusto natin ang isang maayos at magandang bonsai, ang nakikita ay ang puno. Yun po ang sikreto sa bonsai. So nakita natin po kanina na ang nakalutang lamang ay itong kulay berde at nilabas natin ang natitirang maugat na puno o caudex na tinatawag po natin. Kailangan po maging malusog ang caudex. Ngayon po natabunan natin ito. Yan po ay lagyan po natin ito ng mga durog-durog na paso upang hindi po madaling manuyo ang lupa. Siya po ay manatiling mahamog o moist. Kakalat po natin sa kanya ang durog-durog na paso dahil malapit po ang paso na ito sa ugat at sa lupa. Maiwasan ang pagkatuyo habang ito ay ating inintay na lumago. Ang hintayin po natin dito ay panibagong 4 na buwan ulit
para makita natin ang resulta at ganda. At atin pong iangat, kada 4 na buwan, iaangat natin ang sanga. Huwag po natin ibabad na matagal na panahon dahil hindi po lalaki ang ugat, hindi po yan lalaki. Dadami lang ugat, ngunit hindi po ito tataba. Tuwing kada 4 na buwan, atin po siyang iaangat sa kanyang pagkakatanim. Hintayin po natin 4 na buwan, at pag naabot na natin ang 4 na buwan, papakita ko po sa inyo ang resulta sa loob ng paghintay natin ng 4 na buwan. Malamig po ang terracotta sa katawan ng halaman. Yan po, at maiwasan natin ang pagkatuyo. Ngayon po, para lumaki ang tinatawag nating caudex. No, hindi po natin puputulan o tatalbusan. Ang kailangan lang po natin ay triman. Dahil pag ating pong pinutulan ang talbos, ito po ay dadami lamang ng sanga, ngunit hindi po lalaki ang ugat. Para lumaki ang ugat, magpuprune lang po tayo ng dahon. Huwag nyo pong tanggalin ang talbos. Ito ay paiwatig na sinasabi natin sa halaman. Huwag ka muna mag-produce ng dahon, palakihin mo muna ang ugat. Ito ay hudyat sa halaman na huwag ka munang magparami ng sanga, kundi palakihin mo ang ugat. Tulad po, nandito po sa ating mga sample. Binabawasan natin ang dahon para ang tutok po ng halaman ay nandoon po sa paglakihin ng sanga o tinatawag nating caudex. Huwag po natin siyang putulan ng talbos. Ngayon po nakita natin po siyang lilinisan ang sanga para sumiksik ang lupa sa kanyang katawan. Yan po, meron na po tayong isang brand new bonsai na sa loob lamang na 4 na buwan, nakita nyo po ang laki ng kanyang caudex. 4 na buwan lang po ito. Nagsimula po dito sa isang maliit na binhi galing sa buto. Ito po ay mag-iisang buwan, ganyan na po kalaki. At pagdating po ng halos 2 buwan, ililipat na po natin to sa isang bagong bonsai pot.